Magandang araw po sa lahat. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood ng sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sure sa saya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan ko. I'm sure sa saya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi,
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing. Good morning sa inyong lahat at magandang gabi naman sa Los Angeles. Magandang malamig, super lamig. Dito po sa California. Ito ang iRadio araw po ng Friday. Finally, we made it. Sabado naman dyan sa inyo and sana ay maging maganda ang inyong weekend. And today, makakasama natin Pastor Maribeth Bermeo. Ang matagal nang hinihintay, matagal ng bakasyon. Ang tagal ng bakasyon na yan. During those days, maraming naging kaganapan, naging maraming storyang nangyari. But alam po ninyo, ang ating pastor ay super. Ang galing. Kahit anong mga problemang dinanas, lubak-lubak na mga pagsubok, pero talaga iba pag ang si Lord ang tumulong yan. At syempre tayo naman mag-i-enjoy ngayon at umpisa na natin para matapos tayo maaga. Alam niyo naman si Popsi pagbukas ng iRadio,
Pagod. Hindi ko alam. Kung meron pang isang buwan pa akong ganito, kayanin ko pa. Wala tayong kasama, pero anyway, tuloy pa rin. Itatawid pa rin natin sa loob ng araw na hanggang 12 o'clock tonight or afternoon. Steady lang kayo at mga nagbe-breakfast dyan. Penge naman si Papsi. Hindi pa nag-aalmusal. Kaya Tom Goods ang Papsi. Kaya pag umuwi gutom na, pagod pa. Kaya pagkatapos nito, higa na lang ako sa kama. Yung kagabi, it was last night, kumukulog, kumikidlat daw. Hindi ko alam, pagising ko, naku, ewan ko ba. Anyway, bumati na tayo guys. Good morning sa inyong lahat. And binabati natin ang ating unang check-in, Elaine Gonzalez, my beautiful daughter, and Mary Grace Kabigting. Hello, Mary Grace. Ay, nako. So, iba tutulog-tulog pa ata. At dyan na naman si Attorney Lala. Attorney. And we have Lala Carmina on the house. Natin from the attorney from the Hague. Ay, nakasakit ang likod. Mel Cruz. Good morning, Mel. Rejoice Bonete. Wala pa rin. Ayan. And we have, sila ba nandito? Rejoice. Ano? Grace Kabigting. O, nabanggit ko na si Grace. Rejoice. Andiyan pala si Rejoice. Lumiliit kasi kaya di ko na nakikita. Pumapayat na raw siya. Pumapayat na nga naman. Pagbigyan na natin, yun ang pahabain na ang usapan. May bago tayo, Linda Cambra. Hello, Linda. Welcome. Ewan ko madalas siya rito, pero for me, ngayon ko lang siya nakita rito. Kaya, hello, Linda. Welcome sa iRadio. At sana ay mag-stay ka rito until Monday to Friday. Yan, dito tayo. Magdala ka na ng mga damit mo para dito ka na lang matulog. Pwede ka na. Ay, ito sakit ang likod ko. Ay, naku, kung may makakatulong ka sana, okay sana ang buhay. Ayan, pero wala. Siyempre, ito, Maribik. Pastor Maribik, Hanon. Ito, makakasama ata sila ng isang araw. Sakit talaga ng likod ko. Yung lower back ko. Maghapon nakayuko. Ganun talaga. Kailangan natin kumayod para doon sa mga ating mga mahal sa buhay. Ayan. Okay. Yung mga nag-almusal dyan, good morning again. At sana mabusog nyo naman kami. Ay, nako. And siyempre andyan si Klang Klang Ramacula. Hello, Klang Klang. Welcome. Jocelyn Espena. Hello, Jocelyn. Medyo pagpasensya niyo si Papsi Mate. Parang hindi masigla. Sakit kasi ng likod ko. Lower back ko. Kanina ko pa ito iniinde. At dahil marami akong pasyente kanina kaya ganito, masakit ang likod. Tsaka nakakapagod kasi yung pagmamaneho. Ay nako, hindi naman pwedeng kumuha ng driver para papasweldo ka pa ng driver. Hindi naman po pwede yung ganon. At syempre, naging successful yung pagbisita, yung ating mission kay Mami Irene Manalo together with Nanay Luz Conferido. At syempre, nabisita na rin natin si
Pastor Angel Marte. Ha? Na-meet na rin ng iRadio si Pastor Angel. Hopefully tayo naman next year ang babawi. Pag si Papsi naman ang nakauwi next year, ayan. Marami nagsasabi, sana Papsi sumama ka. Wala talagang wala tayong, kailangan trabaho muna. I need 4 years more hanggang kaya pa ng katawan na maghanap buhay. Kasi ang retirement age ko ay 67. So, kapag ka full retirement ka, medyo malaki-laki ang retirement mo. Pero kung maaga ka nagretiro, bagsik laeng, sabi nga nila. Yan yun, konti-konti lang ang makukuha mo. Kaya, pinag-isipan ko rin. Ako sabi ko, Lord, palakasin mo na lang ako. Bobin Biyernes, eksakto dahil Biyernes. Ayan. Sabado naman dyan sa inyo. Happy weekend. Siyempre mga kananayang katatayan, nasa bahay ngayon. Pahinga time. At siyempre, yung iba naman linis-linis ng bahay, labada, mga naglalaba, mga house chores every weekend ginagakatulad ko. Yung mga damit na suot ko for the whole week. Lalabahan na natin bukas yan. Bukas. Dahil bukas aalis si Mamsi, papunta na, pauwi na rito. Kaya tapos na ang maliligayang araw ko. Ayan. Nakikita kami sa Sunday, which is advance kayo isang araw. Sabado pa lang kami bukas. So we'll see. Pero alam naman ninyo, pagdating niyan may jet lag pa yan. Hindi pa makakakilos. Kaya para tayo ay matulungan, pero it's okay. Yan talaga. Kambo, bumati ka na. Hello. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapuso, kapatid, kahunso, kabituka, kamanggagawa ng Panginoon. Yes. Good morning. Kuya Ramon, good evening. Ako na lang po maglalaban ng mga damit mo. Ay, wag. LBC mo na lang. Pwede lang. And then may washing dyan. Ayun. Iuhulog ko lang dyan, tapos siya. Ayun. Hindi ko na kailangan ibilad. Pero mas maganda yung bilad sa araw eh. Ayaw po, iba po talaga pag binibilad sa araw. Kaya, Pag tsaka yung na-dry mga damit umiiksi pag sa washing machine. Muurong yun. Kaya mainam yung may araw. Kaso dito sa amin ngayon, super lamig talaga. Super Ngayon na ako lamig. nakaranas na yung kamay ko namamanhid sa sobrang lamig. Ganun po ba? Alam mo ba ang kumot ko dalawang makakapal na. Nakakita ka na ba ng bagay, galing ka na ng Saudi, yung blanket na Opo. mabigat siya na yari sa balahibo ng kamelo. Camel. Yeah, opo. Nakita na po ako noon. Ang bigat nun. Yun Dalawang ang kumot gano'n mo. ang naka-cover sa akin kagabi. Wow, grabe ano. Super lamig. Pagkalamig-lamig pala dyan, Kuya Ramon. Kaya nga paghiga ko noon, sabi nila, ang lakas doon ng kulog sa kidlat. Hindi ko na namalayan yun. Opo. Sobrang kapaguran natin. Yung mga lalagyan ko kasi ng mga recycle, yung mga lata, mga bote, ganon. Kasi binibigay ko kay Pastor James yan eh. Ay, oo nga pala, iniipon niya, no? Mga Kalakal. recycle, yung mga kalakal. Tumaob lahat yun, yung Kaya kumalat sa likod ng bahay yun. Pinagpupulot ko nung isang araw. Kaya ganon. Anyway, anong balita Anyways dyan? po, dito naman po is makulimlim naman. Kaya hindi siya kainitan hindi katulad kahapon, talagang tirik na tirik ang araw. Pero maganda dito, Kuya Ramon, kahit tirik na tirik ang araw, malakas ang samyo ng hangin. Malakas din yung hangin dito eh. Kaya hindi ka papawisan masyado. Naku. Oo. Si Mamsi nga sabi daw niya, parang taga-roon na siya. yung feeling niya parang okay na daw sa kanya. Napilat home niya na, no? Kumbaga sa isda.
nilagay mo sa ibang aquarium, nasanay na sa buo sa nasanay tubig. na. Yan. Napilatong niya na. Sabi ko, di dyan ka na lang. Ay, nakabuhay. Mahirap magkalayo. Nakaisang buwan na ako eh. Oo nga, no? Pero ang bilis, Kuya Ramon. Ang bilis ba? Oo, 20 na po rito eh. Ay, nago. Batiin muna natin Glenda May. Hello, Glenda. Yun, po. Hello, Ate Glenda. Bernard Yan. Manalo, ang pinanganak na Manalo. At syempre, Ang aking mga kapatid. Oo. Kuya Bernard. ayan, kamusta kayo dyan? Yan, si Pastora Maribik. Ito po ako, Pastora Maribik. On the house, Kaambo. Ay. Ay, nako. Ayan. Sabi Praise ko the nga, pinag-pray ko na magkaroon ng iRadio Manila para yun ang magbaback up sa akin dito. You know, oo, no? Kaya lang wala tayong, pinag-pray pa lang natin. I need someone na talagang full-time na gagawin. Hindi yung emotional na kapag ka may problema sa pamilya, biglang, hindi ako po pwede. Excuse me, ano, gano'n. Ako kasi kahit masakit ang ngipin, masakit ang ulo. Kahit nag-aaway. Go pa rin. Kahit nag-aaway kami ni Ma'am Si, tuloy pa rin kami. Go pa rin, Ganun pa rin. Kumbaga, the show must go on kahit anong mangyari. Pero lalo pag ikaw ay isang talent, alam mo Yeah, yan, opo. di ba? Na Opo. hindi pwedeng itigil yan. Amen, opo. Yeah. And we need someone na magpapatuloy ng ating programa. Pag-pray po natin yan, Kuya Ramon. Yung magbibigay ba ng full-time ba? Monday, Wednesday, Friday. O kaya Tuesday, Thursday naman ako. Ganun. Halin-hinan ba? Ganun. Opo. Para nang sa ganun hindi pagod. Tama po. May ka-alternate, no? Wala. Yung aking partner dati dito, mas busy pa nga sa akin kaya Ay, wala tayong magagawa. kasi po talagang kailangan niyang mag-double kayod para sa kanyang mga anak na nagsisilaki na, no? Ilang taon na lang yan, mga high school na yan, Yeah. college na yan. College pa. Ayos lang yan. Opo. Ako nga, yung anak ko, Kuya Ramon, yung bunso, yung nag-aaral ng agriculture. Sabi niya, pa, maluwag naman ang oras ko, magpa-part-time job na po ako. Kaya yan, salamat sa Lord. Isang biyaya po ng Diyos, ayan, nag-start na po siya ng training sa Jollibee kaninang madaling araw. Sabi ko, praise God, anak, sige, basta huwag mong kakalimutan si Lord. O nga pala, speaking of yung mga anak mo, si Pokyo, saka si Pokyo. Oo. Ang aking anak dyan. Ako nga po. Send mo yung Gcash sa akin. Sige po, Kuya Ramon. Kasi Salamat si po. Ma'am Si, bangkarote na daw siya. Halos araw-araw, umaalis si Ma'am Si. Hectic na hectic. Oo. Pinayaman Pinayaman niya yung yung Grab. Yung Grab, Kaya parang muimpis ng konti yung face ni Ma'am C. Pero bumagay naman. Kasi nagpaturok. Ano ba itong ginawa? Yung tinanggal ng parang ng mga warts daw. Warts. Mga warts. Maganda yun. Tapos yung kilay niya parang pareho na sila ni Anita Linda ba? Anita Linda lang. Dalawa na silang Anita Linda. Pantay na pantay. Parang iniskwala. Isang gumawa, Oo nga po Pero bagay kay Ma'am C, kumapal Dati parang alam ko noon medyo lang, manipis. Hindi, manipis makapal talaga kilay niya. Makapal talaga ang kilay. Pag nagagalit yan, tumitikwas na ganun. Ayo. Pag nagagalit. Parang ibon Oo. Bala ibon ang ibon. Oo, tumitikwas. Gano'n. Pero ako bilib talaga kay Pastora Maribik. Talagang yung kilay niya talaga. Kakaiba. Ibang klase. Yun ang ni Pastora Maribik yung kilay niya, lalo siyang gumaganda sa kilay. Uy naman, kilay is life daw. Kilay is life. May kwento nga dyan sabi nung tsahin mahuli kang magpatato, mga apo, sabi gano'n. Mga Christian na sila bakit kayo po lola nagpatato? Nasaan ang tattoo ko? O yung kilay nyo? Di ba tattoo yan? Oo nga naman. Puro tato. Puro tattoo. Yan ang uso ngayon.
Kasi Oo. ginawa ng mga kababaihan ng araw, bunot ng bunot yan. Oo. Kabubunot ayaw nang tumubo. Oo, yun nga po. Ayan, yun ang nangyari. Kaya ngayon, gagawa sila ng, nagpapatato na lang sila ng kilay ngayon. Mhm. Para sila ni, Pastor Marivic. Ito naman rin. Parang yung mga Koreana. Tinuro ng Koreana, iisa ang mukha. Isa. Oo nga po, isa. May Kahit pattern, yung, may pattern Ah, sila eh. di pattern, kahit dito sa Pilipinas. Oo. Alam mo kung kanino nagpagawa ng mukha kay Becky Bello, tsaka yung isa pa eh. Oo. Malalaman mo eh. Kasi isa. Kaya ang beauty po ng mga artista ngayon, talagang hindi katulad nung araw. Talagang nung araw unique, 'di ba? Kuya Ramon. Yeah. Walang mga retoke noon eh. Walang mga pampaputi. Basta natural ang beauty ng mga Pilipina nung araw. Oo. Kapag nakikita ko si Gina Pareño, si Uy. Gloria Romero, yan, gaganda nila noon. Ay, oo. Yung mga kababaihan ng araw. Flawless. Flawless po talaga. Oo. Hindi katulad ngayon. Pilipinang Puro mga Pilipina. artificial na ngayon. Yes, opo, puro artificial na ngayon eh. Oo. Pati lahat na lang pati nga yung balahibo ngayon, sa kilikili. Oo. Eh, isang gano na lang, dati Oo. bunutan yan eh. Pati doon sa doon sa baba. Oo. Aha, kaya nga po Ngayon, eh. ano ginagawa? Yung winawax. Winawax, oh. Wax. Aray ko, sakit kaya nun. Pero Kuya Ramon, di ba sa isang bansa, I think sa Italy yata yun, Oh. parang yung mga kababaihan doon, pagka walang balahibo ang kilikili, eh, hindi gusto ng lalaki. Parang kadagdagan daw na ganda doon na ang babae may balahibo sa kilikili. Sabi Ganun? ko, Oo. opo, parang nabasa ko kung sa ano yun eh. Baga, pag may balahibo, kaakit-akit sa kanila yun. Kaakit-akit sa kanila yun. Attractive. Kaya pag tinaas na ganyan ang kilikili ng babae, kita mo. Yeah! Ay! May gulay. Pero ikaw, Kuya Ramon, makapal ba yung balahibo mo rito? Tanong ko lang. Oo. Sa kilikili mo. Oo. Aha. Ako manipis na manipis lang. Hindi ako hindi ako balbunin. Kasi may mga kapatid ako, Kuya Ramon, mga balbaro, parang mga talagang mga yung mga barakong-barako eh. Kung bakit ako lang talaga, tsaka yung kuya ko yung walang balbas dito talaga. Pati sa binti, marami pa rin. Ah, At my age, pati di sa braso ko. pati sa braso niya. marami. Balbunin ka. Oo, balbon. Ayun, kaya pala. Huli ka, dapat balbon. Yun. Ang tawag sa'yo, Ramon Balbon. Huli ka, balbon, ha? Hindi ka Balbon. Wala kang lusok. Oo. Kaya, madali tayo mahuli eh. Ayan na siya. Ayun na pala. Ay, hello po. Pagpalang gabi po sa inyo. Annyeonghaseyo. Kamustahin muna natin. Bumati muna, Pastora. Ayan na siya. Hello. Ay, Hello po. ayan. Hello po, Pastora. Pati siya ginaw na. Oh. Tamo, Oo nga po, lamig eh. kasi. Lalo doon sa lugar nila, malamig yan. Oo nga. Kasi Parang- mga taga-bundok sila eh. Yan. Parang pumayat po yata si Pastora. Paano di papayat yan? Simula nung nawala siya, ay ang daming pagsubok na dumaan sa buhay niya. Ayun, kaya pala. Ay, dapat ang tension nyo. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mo itigil ang laban. Pero na-overcome niya lahat yan. Oh. Ay, glory to the Lord. Sa biyaya ng Diyos po. Talagang pagka tao ng Panginoon, Yes, opo, totoo yan. hindi pababayaan yan. Pababayaan ni Lord Sabi niya, yan. I survive. Amen. I will Promise. survive. I will survive. Nakakita ka na ba ng isang tao tinarget ng isang batalyon ng mga, yung may mga araw. Tapos may Apo, mga apo. sibat pa. Tapos pinaulanan pa ng machine gun. Tapos binasuka pa. Hinagisan Hindi pa ng tinamaan. granada. Hindi tinablan. Hindi naman, no? Galing ano. Hindi siya tinatablan. Galing. Lord yun. Cover siya ng protection ng Lord pag gano'n. Kumbaga, yung tatlong magkakapatid na yung ilagay sa apoy. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Yung Pastor Maridic yun. Yun pala. Tingnan mo.
Praise the Lord sa buhay mo, Pastora Det, no? Sobra naman. Over na yan, no? Exaggerated pa. Pang telenovela Exaggerated. naman yung ating ano. Po. Pastora Det, iyon po ba talaga pangalan niyo? Matanong ko lang po. Det. Ano kasi po ako Bernadette. Bernadette. Mm-mm. Oo. Maria Bernadette. O dapat palitan niyo po, live or alive. Oo nga diba? Oo nga po. Ganun talaga. Munti ko nang din makuha. Kaya nga kaya nga huwag lagyan ng H kasi pag naging may H, death na talaga ako. Oo nga Oo, iba na yung tunog. Oo. Yung basa. Teka Kaya muna, pabatiin muna natin for the past Ayan, ilang bati na po buwan. kayo. Ayan, balitaan naman natin. Oo, good morning, good evening, good day sa inyong lahat. Ako po, buhay pa rin. Praise the Lord. I survive. I survive. Hindi talagang, alam mo, naging busy lang po talaga dahil alam niyo po simula ng sinagot ko po ang tawag ng Panginoon na shepherd ng isang simbahan. Ay, praise the Walang Lord. madali yun. Ay, ako. Kasi ano lang ako yung pa-associate pastor, Associate. dito. Pero iba rin pala talaga ang senior pastor. Marami Talaga po. responsibilities, Yes. maraming time na hindi ko nga inasahan na ganun pala kabigat Mabigat. ang mga responsibility. Hindi naman mabigat, pero marami. Marami. Marami tayong dapat gampanan. Parang hindi na gaya dati na hati-hati. Parang lahat ngayon, bulk. Ay, oo. Na, kumbaga, it fell on my lap, kumbaga. Ganun. So, God is good. Kasi nga, Amen. as we see, alam mo, ang laki rin ng pasasalamat ko dahil it forced me in many ways mag-grow, maging mas prayerful, maging mas compassionate and caring sa dati kasi parang syempre pag part-time mo lang, 'di ba? Parang strike anywhere, 'di ba? Ngayon hindi pwede kaya talagang lahat. Yan. So ngayon naging busy tayo kaya pero sabi ko kay Kuya Ramon, palandingin lang natin ng konti ang lahat. Amen. So, eto na. Yung? By the way, hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos. Kasi naghahanap pa kami ng church na Naglipat pa kami ng... Ay, praise God. Kasi yung aming building na siyang kung saan kami nag-worship ay ito po ay kumbaga parang dinim unsafe na ng city. Kumbaga kinondemn yung church ay yung church. Ganon. Condemn yung building. So ngayon pinagpa-pray namin sa baka kami lilipat. Nazarene District naman LA ay props naman sa aming DS talagang nagtatry siyang hanapan kami ng lugar. Ang akalain nila end of March pa. Biglang naging end of Feb pala ang aming deadline to leave. Kaya napaaga ng isang buwan. Kaya praise the Lord naman at meron kaming malilipatan temporary. Praise the Na Lord. Nazarene Church din. Kami po ay blessed dahil sinalupo kami ng isa pang church, Nazarene Church. At ang maganda po doon ay hinayang niya po kami maging rent-free. Walang yad ba? Galing. Free for para kami po ay makapag-ipon para sa saan kami dadalhin ng Panginoon, di ba? Yun ang favor ng Lord. Next Sunday pa yun, Next Sunday pa, pero this Sunday, dyan pa rin tayo. Last na. Last na yun. Actually, makakatanggap ka na ng invitation ngayong gabi. Ang tawag natin nun ay our farewell and moving on party. Ayun. Siyempre, party pa rin. Aalis na lang, pa-party pa rin. Kasi kailangan. So marami tayong maraming kainan sigurado. Maraming kainan. Inimbita natin yung mga dating nandoon para makapag-goodbye din sila doon sa lugar. Kasi dapat gigibain na yung church na yun yung mga kinasal doon, mga syempre na-baptize doon o kaya yung mga nag-attend. So, para makita nila one last time. Yeah.
Kaya yun Glory to ang the Lord. aming activity this Sunday. Kami ay magpapaalam at Ayan. Mhm. excited din kami i-announce kung saan kami pupunta in the meantime. Kaya Mhm. Mm. parang moving on party din. The good, Parang, the Ayun. good news is napalapit ako. oh, Ayun. blessing, Napalapit ako. blessing kay Kuya Ramon, napalapit sa Galing kanya. ah. Mas malapit Parang yung answered place. prayer sa kanya yun eh. Oo, kasi halos Oo. kalahati yung na-save ko eh. Hindi Oo. ba? Oh, kita No? mo. Talagang ayaw. 33 miles yung round trip. Ano yung papunta pa lang. Mm. Ngayon, 15 miles na lang eh. Ayun. Oo, Yes. sabi Oh, ko, Oo. kita mo. ginugol ko eh. Talagang Ah. lapit. Very good. Ayaw ka masyadong mapagod, Kuya Ramon, ng Diyos. Yes. Oh, Mhm. talagang Ganun. inisip siya eh. Kaya, Oho. Thank you, Lord. Ayan. Amen. Okay, sabi umpisa na naman, natin tong Alright. topic mo oo Sige nga. po. para mapabilis tayo. Ano ito? Opo. Una't huli? Una sa lahat, Una sa lahat. Sa English ano 'yon? first of all. Big. Ayun, first of First all. and foremost ba? Oo, first Ah. and foremost or before anything else. Kumbaga, una sa lahat. Ayun. Yun. No, before Ayun. anything else. Before anything else po, Kuya Ramon, batch muna ako. Pasok muna ako mamaya. Okay. Pastora Maridet, God bless you po. Salamat Yes. po. That's Amen. Sige. good. Amen. Amen. So ito pong topic natin ay, well, kaya siya tinawag na una sa lahat is, actually ang thought niyan is sino ba ang dapat una sa lahat ng bagay sa ating buhay, sa atin. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Lalo na dahil ito ay still buwan ng Febrero, 'di ba? It's still Valentine's, so it's a month of love. So ang tanong is kung sino ba ang mahal natin. Okay? Kung sino ang una nating minahal. So, last Sunday sa aming simbahan, pinag-uusapan natin pinag-uusapan namin pala yung minor prophet na si Hosea. And isa sa mga bagay na pinag-usapan namin sa church is ano ba yung reason kung bakit hinuhusgahan ng Diyos ang Israel? Why was God judging them? And ano ba yung mga kasalanan nila? Ang isa sa pinakamalaking kasalanan ng Israel is ang tinatawag nating spiritual idolatry. You know, ano ba yung idolatry? Idolatry, nung dinefine namin, it was about putting other things above God. Kumbaga, ito ay ang pagtaas or ipapangibabaw mo sa iyong buhay ang mga tao or bagay na mas mahalaga pa kaysa sa Diyos. So it was about not putting God first sa ating buhay. So naisip ko, ano ba ibig sabihin ng what does it mean to put God first in our lives? Paano ba siya nagiging una sa lahat? So ito po ay nagdala sa akin sa series. Series na agad. Ibig sabihin, matagalan to Kuya Ramon. Series eh. It started me on studying or researching on this series. It will be, kumbaga series siya on the 10 Commandments as given to Moses for the people of God. So, itong mga commandments na ito ay part ng covenant agreement between God and Israel. Kumbaga, sabi nga namin, itong covenant na to parang marriage, parang ikinasal po tayo sa Panginoon. So, or ikinasal ang Israel sa Panginoon. So, the very covenant, ito pong agreement na ginawa ng Israel sa Diyos, ito po ay ilang beses, hindi lang ilan, maraming beses na brinake o sinira ng mga tao during the time of Hosea. So, basahin po natin ang scripture natin for today. Ito ay galing sa Exodus chapter 20, verse 1 to 3. Okay? Sabi po sa Exodus 20, 1 to 3, Then God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Mag-pray po muna tayo bago tayo mag-umpisa sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Ama namin Diyos, salamat po once again sa inyong salita. Salamat po sa inyong katapatan, kadakilaan, Lord God, sa aming buhay. And tonight, as we study, Lord God, your word, tulungan niyo po kami na unahin po kayo sa aming buhay to put you, O God, first
in our life, because that is, Lord, our heart's desire. And that is also what you want from us, Lord God. Teach us tonight through your word. Help us, Lord God, and help us to rightly divide your word even right now, Lord. We thank you once again. We give you praise and honor and worship today. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 So ito po ang salita ng Panginoon sa atin today. Exodus chapter 20 verse 1 to 3. Kung may naririnig po kayo sa likod, yan po yung aking apo na parang feeling niya playground niya itong ating ano. So, umpisahan natin. Okay. Sa Exodus chapter 20 verse 1, sabi po dito, "Then God spoke all these words, saying," kasi nung time na yon, okay, balik tayo sa konting history, no? Ang Israel po, ang mga anak ng Diyos, so, nasa Egypt sila for 400 years. Hindi po yun maikling time, 400 years. During that whole time na sila po ay nasa Egypt, parang ang feeling po nila, at parang yun na rin ang talaga nangyari, is tahimik ang Panginoon. That God was silent towards them. Now, parang walang sinasabi ang Diyos. Well, first of all, busy sila. Busy ang mga Israelites sa Egypt. Busy silang maging slaves. Kaya wala rin silang time masyadong makipag-usap sa Panginoon. Pero gusto nila man marinig ang Panginoon, parang dahil sa hirap ng buhay, dahil siguro yung iba hindi naman nahihirapan, pero na-involve na rin sa culture at sa lifestyle ng mga tao sa Egypt, parang hindi nila naririnig ang boses ng Panginoon. And sa sobrang hirap ng buhay nila, nagsimula silang dumaing sa Panginoon at sabi nila, "Lord, i-save mo kami. Lord, tulungan mo kami." And ang susunod na nangyari, syempre narinig ng Panginoon ang kanilang mga iyak, ang kanilang mga daing. Pinadala niya ngayon si Moses. Okay? So dumating si Moses sa Egypt, nakita ng mga tao yung ginawa ng Panginoon, nakita nila yung plagues. So yung mga plagues na yun, syempre parang hindi usual yun, yung mga plagues ng mga frogs, yung mga lahat ng mga nangyari sa Nile River, lahat po yan parang syempre supernatural yan, di ba? Tapos finally yung plague sa firstborn, namatay yung mga unang mga anak ng mga tao ng mga Egyptians, di ba? So nakita nila lahat yon, tapos pinakawalan sila ng Pharaoh, nakita nila nag-part yung Red Sea para sila ay makatakas, at nakita rin nilang kumbaga yung Red Sea ay bumalik at namatay yung kumbaga Egyptian army. Tapos nung nasa desert na sila, nakita nila yung pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Yun yung mga sinusundan nila. At habang sila ay nasa wilderness, pinapakain sila ng manna from heaven. So araw-araw, although wala silang tinatanim, bigla na lang may pagkain na dumadating. Okay, so pag iniisip mo, na-experience ng Israel lahat nitong mga, kumbaga, miracles, all astonishing things. Pero hindi dapat magtapos doon. Ngayon, kailangan nila marinig ang salita ng Panginoon. Kung sino ang Panginoon, kasi parang get to know stage ulit sila, 'di ba? Who God is, and kung ano ang kailangan ng Panginoon from them, what He wanted them to do. So alam na nila na powerful ang Panginoon. Pero ngayon, kailangan naman nila yung words to express kung ano yung character ng Panginoon, kung ano yung demands niya. Kaya ito pong verse 1, sinasabi, 'di ba, God spoke all these words. Kung baga, nagsalita na ang Panginoon. At hindi lang nagsalita, sinulat niya pa. Sabi nga nila, yung tableta na hawak ni Moses, they were written by the very finger of God. So, nagsabi ang Diyos kung ano ang expectation niya from Israel. So, God revealed Himself. And hindi lang po niya reveal ang sarili niya sa kanyang mga salita. Siya rin po ay nagkaroon ng relationship. So, una, there was revelation. Pangalawa, there's relationship. Ano po ang relationship? Sabi po dito sa next verse, sabi, "I am the Lord your God."
Yung word po na Lord is, or yung name na Lord, this is the name Yahweh, which is the name that God uses to reveal Himself to Moses. Kaya nung sa first part ng Exodus, sinabi niya kay Moses, I am Yahweh. I am who I am. So, ibig sabihin siya yung self-existent, He's the powerful one. So, pinapakita ng Panginoon nung sinabi niya dito sa Exodus 20, I am the Lord. Sinasabi niya, I am the most powerful one. Pero sinasabi niya, I am the Lord, your God. Ito pong word na your is in the, sinasabi nila, second person singular pronoun. Ibig sabihin, yung personal level na ang kausap niya, ikaw, like yung tao, person to person. So parang sinasabi niya dito, ako ang pinaka-powerful, pero ako rin ang inyo or iyong Diyos. Meaning, meron siyang relationship sa atin. So He has not only revealed Himself to us through His Word, pero He reveals Himself to each of us personally. So that everyone, lahat po tayo, we can know Him in terms of a relationship. At nakikita po natin itong personal relationship all throughout the Ten Commandments. Gaya nga po sa verse 5, sabi niya, ito, Exodus 20, verse 5, sabi niya, For I, the Lord your God, I am a jealous God. So ito na naman yung Lord your God. Tapos verse 7, sabi rin niya, You shall not misuse the name of the Lord your God. So ulit, sinasabi niya, Yahweh, pero ako ang inyong Diyos. Verse 10, But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Tapos verse 12, sabi niya rin, Honor your father and mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. So, sinasabi po sa atin na ng sa Panginoon is not only does He reveal Himself to us through His Word, meron din po siyang relationship sa bawat isa sa atin. Okay? And what is the basis of this relationship na meron tayo sa Panginoon? Ang basis po niyan is yung redemption niya. So, not only does He reveal Himself to us, not only do we have a relationship with the Lord, pero He has redeemed us. Sabi nga po dito sa Exodus 20, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So, mga kaibigan, lagi po nating tandaan ito na ang pag-ibig ng Panginoon, nauuna po yan kesa sa kanyang batas. Love precedes the law of God. So, ang ginawa po ng Diyos, rinescue po muna niya ang Israel bago niya binigay sa kanila yung kanyang mga requirements, kung ano yung mga commands niya. So, una, sinave niya po ang Israel bago niya sinabi, ito ang covenant agreement natin. This is very important na maalala natin to lagi. Kasi pag tayo po, nag-focus po tayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin, sa ating own redemption. Pag nag-focus po tayo sa amazing grace na binigay ng Panginoon sa atin, paano ka naman hindi susunod, di ba? God said it like this. Sabi niya po sa Exodus 19:4 and 5, You yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations, you will be my treasured possession. So sinasabi niya, nakita niyo naman kung anong ginawa ko para sa inyo. Nakita niyo naman kung paano ko kayo linigtas from Egypt. Nakita niyo naman kung paano ko halos binuhat yung buong bansa or buong nation at dinala ko kayo out of slavery. So, ang ini-expect lang po ng Panginoon sa atin is that if we should obey Him fully. And pag tayo po ay nag-obey, sinasabi nga, tayo ay magiging kanyang treasured possession. So, isipin po natin, sino ba ang gumawa sa atin? Diba ang Diyos? Sino ba ang nagbayad para sa ating mga kasalanan? Diba ang Diyos? Sino ba ang nag-purchase sa atin para tayo ay ma-redeem? Diba ang Diyos?
Sino ba ang nagligtas sa atin galing sa slavery? From sin, di ba ang Diyos? So, sino po ang may-ari sa atin? Di ba ang Diyos? So, kung yun po ay malinaw sa atin, na siya ang gumawa sa atin, siya nagligtas sa atin, siya nagbayad ng ating utang, at siya ang kumbaga nag-free sa atin from slavery, at siyang may-ari sa atin. Abay, di ba parang meron siyang karapatan para magbigay ng rules. Okay? Sinabi din po ni Apostle Paul something similar sa 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Sabi niya, sabi po ni Paul doon, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body." So sabi po ni Paul, yung katawan mo, templo yan ng Holy Spirit. So di ba dapat kung yan ang temple ng Holy Spirit, yan ay binayaran ng Panginoon, yan ay pinaganda ng Panginoon, yan ay binili niya, di ba dapat, hindi ba, it's a given na we honor God with our body. Siguro ang magandang example dito ay na nauna ang love before law. Naisip ko, parang yung mga anak natin, di ba? Nung una silang pinanganak, when our children were born, baby sila, okay? Baby pa sila, hindi pa sila naglalakad, di pa nga marunong kumain mag-isa. Sinabi mo ba kaagad sa baby na yan, kailangan maglaba ka ha, o kailangan susundin mo ang curfew, o kailangan ang gagawin mo, magko-contribute ka sa bahay? Siyempre hindi. Baby yan eh. Wala pa yan alam. Hindi pa niya kayang pakainin ng sarili niya. Diba yung baby, minahal mo muna, inaruga, inalagaan, pinalaki. Tapos pag malaki na siya, binibigyan mo na siya unti-unti ng gagawin. Kagaya ng mga bata, diba? Sinasabi mo sa kanila, pagkatapos mo kumain, ligpit mo yung pinggan mo ha, dalhin mo dun sa lababo. Tama ba yun? Sa sink. Okay. Or iba pala yung lababo sa banyo pala yun. Ano ba? Basta, lagay mo dun sa kitchen sink. O kaya, baka naman pwede ka namang mautusan magluto ng magsaing. O kaya baka pwede namang ikaw magligpit ng sarili mong kwarto. Diba, syempre may rules na. Kasi malaki na siya eh. Kaya niya na, may responsibility na siya. Kung ako ba naman, nakatira sa isang bahay sa magulang ko at pinalaki niya ako, inaruga niya ako, pinakain niya ako, pinaaral niya, sasabihin ko ba sa magulang ko, ayoko nga, bakit ko susundin ang batas mo? Sino ka ba? Ano ka ba sa buhay ko? Abay, syempre sasagutin niya ng magulang na, baka gusto mong tumira sa ibang lugar. Kasi, my house, my rules. Diba? Ganun ang mga parents, my house, my rules. Ganun din po pagdating sa Panginoon. Siyempre, inalagaan niya tayo, inaruga niya tayo, binayaran niya lahat ng mga utang natin, sinave niya tayo. Pwede sabihin ng Lord sa atin talaga, my house, my rules. Diba? Ang problema is, hindi po tayo sumusunod sa ganong salita. Marami po sa atin, parang nakatira nga tayo sa bahay ng Panginoon, pero rules natin. 'Di ba? Parang hindi natin sinusunod ang hinihingi ng Panginoon. So ito pong ating topic ngayong gabi is about how to put God first. Dahil first of all, reveal niya sa atin sa kanyang salita. Kung ano ang covenant agreement. Pangalawa, may relationship na tayo sa kanya. Pangatlo, ito na, redeem niya na tayo. So, dapat, number 4, sundin natin yung requirement. Ano ba requirement ng Panginoon? Nakikita natin dito, di ba? Sabi nga natin, una sa lahat. Dapat siya ang una sa lahat. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, lahat ng gawain sa buhay natin. The requirement given to us by the Lord is, you shall have no other gods before me. So, let's make this magandang observation to. Pag tiningnan mo ang 10 Commandments,
Ang unang 4 na commandments has to do with God, not with us, not with our relationship with each other, not with our relationship with our family. It begins with our relationship with God. Kaya sinasabi nga, una, pag naayos mo yung vertical, yung relationship mo sa Panginoon, lahat ng mga yan, yung mga horizontal, aayos din yan. Pero kung hindi ayos ang vertical relationship mo sa Panginoon, pag hindi tama ang pagsunod mo sa requirement ng Panginoon, lahat ng iba, hindi na yan maaayos. Hindi yan magiging ayos. So, kailangan, una sa lahat, maging okay ka sa Panginoon. Pag tinignan mo tong words na to, sa original language, hindi ko naman masasabi sa inyo original language, pero the order of these words in Hebrew is very strong. Sabi po sa pag translate sa English, there shall not be to you any other gods before me. Ibig sabihin, nung words na before, no other gods before me, ibig sabihin wala po dapat kayong maging Diyos above o mas higit sa Panginoon over or against. Kumbaga, wala kayong ginagawa, sinasamba, or inuuna na siyang against the Lord. Okay? Or in opposition to Him. So, pag sinabing before, hindi lang po yung mas mataas, pero actually, ang sinasabi ng Panginoon, ni ayaw niya na merong kahit konting katiting na mas higit sa kanya or kasabay niya. Yun po yung ina-explain ko rin noong Sunday. When we say idolatry, it doesn't mean that we just put something or someone above God. It's that we put something or someone in the same level or as an alternative sa Panginoon. Ano po, ang in-explain ko nung Sunday ganito sa church, sabi ko, ang idolatry kasi hindi lang yung may inuuna ka or may mas higit sa Panginoon. Pero minsan, kumbaga meron ka pang plan B, plan C, plan D pagdating sa Panginoon. Kumbaga, si Lord plan A ko yan. Pero pag hindi nag-work yan, sabayan natin ang plan B or plan C or plan D. So, kunwari, ang in-example ko is, oo, meron akong pinagdadasal, no? Hihilingin ko sa Panginoon. Pero at the same time, babasahin ko yung horoscope. Ano ba sabi ng horoscope sa mangyayari sa akin pagdating dito sa pinagpa-pray ko? O di ba? Parang, parang ang pagtitiwala mo ay nasa dalawang bagay. Or sasabihin natin, nagtitiwala ako sa Panginoon, pero hindi ko bibitawan yung trabaho ko kasi paano na lang pag wala akong trabaho? Kailangan ko pa rin yun. Or sige, magtitiwala ako sa Panginoon dahil siya magpo-provide sa akin, pero tatayarin ako sa loto. Kasi baka sakali, manalo ako sa loto, di ba? So, parang yun po ang sinasabi na idolatry is not just na may inuuna ka sa Panginoon, pero meron ka pa rin, kumbaga, kasabayan sa pagdating sa Lord. Hindi po pwede. Kasi sabi ni God, hindi lang na, ayaw lang niya na, kumbaga, gusto niya walang competition pagdating sa allegiance natin sa Kanya. God does not just want to be your favorite. Kumbaga, siya ang una mong go-to. Gusto niya, siya lang ang go-to mo. Hindi pwedeng favorite mo lang siya. Dapat siya lang. So, meron pong kasabihan kasi, sinasabi natin minsan, God first, others second, myself last, or God muna, tas family, tas work, tas self. Okay, so parang inaano niya is, hindi ganun eh. Dapat God first, period. There's no second. Kasi alam mo, ang totoo nito, kung sino ang pumapangalawa sa buhay mo, that second is always a threat when it comes to your relationship with God. Kung sino man ang pangalawa sa buhay mo,
yan ang danger zone. Kasi God doesn't just want to be the chief thing in your life. He wants to be everything. So, ang point nito is, pag sinabi natin una sa lahat, hindi lang walang second or third. The point is this, it's all or nothing. As someone has said, if God is not Lord of all, He is not Lord at all. Okay? Jesus said it like this in Matthew 6:24. No one can serve two masters. You cannot serve God and money. Gusto niyo mag-hi sa iRadio? Kasi yun. Andito yung mga bata eh. Okay, so no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. Okay, it's either just God and just God. Baga ganun yun. Okay, so pag tinignan mo yung command na yun, God speaks to us in the singular. Sinasabi niya, you. Hindi niya sinasabing you as in the whole nation. Ikaw mismo, you, individually. You shall have no other gods before me personally. So, hindi po ito pwede sabihin, ay, baka hindi naman ako tinutukoy ng Panginoon. Baka iba. Hindi eh. This is you as a person, ikaw. So, bawat isa sa atin, we make that decision na siya ang magiging una at siya lang ang magiging importante or siya ang ano ng ating buhay. He is the only one. He is first. So, and it says that we do not just worship a God, but we worship our God. Okay? He's the one who has a love relationship with each one of us. Okay? So, malinaw ba so far? Okay ba? May mahirap nito kasi hindi ko mabasa yung comments eh. Pero kayo na pong bahala, Kuya Ramon, tumingin sa mga comments. Okay. Meron pong saying during the Reformation, no? Ang saying po na ito is, Soli Deo Gloria. Okay? At ginagamit din nung nasa school ako, lagi po itong kino-quote kasi sa school namin. Soli Deo Gloria, which means glory to God alone. Okay? So, kumbaga, hindi po sinishare ng Panginoon ang stage with anyone else. All glory, all honor belongs to Him alone. So, ngayon, ito ang problema. For the last 4 centuries, itong Israel, habang nasa Egypt sila, ang surroundings nila, ang exposure nila was to polytheism. So, yung marami kasing Diyos yung mga Egyptians eh. So, hindi malayong isipin na ito po ay nahawaan po yung mga tao, yung mga Israelites. Sabi nila, ay, sila marami silang God, siguro tayo dapat meron din. Okay? So, kumbaga kung may kailangan natin ng ulan, hindi lang tayo mag-pray sa Lord, kailangan meron din tayong konting alay-alay dun sa rain God. O kaya kung yung mga asawa natin, hindi sila mabuntis, okay, wala silang anak, so hindi lang tayo dapat mag-pray sa Panginoon, dapat siguro meron tayong offering do sa fertility gods. 'Di ba nga sa atin, meron nga ang ginagawa yung mga tao eh, nagdadala sila ng, ano ba yun? Itlog? Somewhere. Di ko maalala kung saan eh, pero alam ko Antipolo. sa Antipolo ba yun? Nagdadala ng itlog? O, pero nag-pray muna sila sa Panginoon, di ba? Pero nagdala pa rin sila ng itlog sa, okay. Or kaya, iniisip nila na dapat, kumbaga, yun, yung may kasabayan, may plan B, okay. Pero sabi po ng Panginoon, very clear, you shall have no other gods before me. So, paano po natin gagawin to? Paano nga ba, ano ba mga bagay na minsan nagiging kasabayan ng Panginoon? Okay? Bakit nga ba marami po tayong mga gustong, maraming distractions? Okay? Here are some of the things that cause us to have, other gods. Okay? Ito po yung mga power, the God of power. So, parang today, gusto pa rin natin magkaroon ng, kumbaga,
konting control sa buhay natin. Gusto natin maging mataas tayo sa kumpanya. Meron tayong mga ambisyon. Gusto natin respetuhin tayo ng mga tao. So, because of that, parang yun ay nagiging parang distraction. Isa po yun sa mga other gods natin. There is also the God of pleasure. Okay? Nung time na yon, ito po ay isa sa malaking problema sa mga nations around Israel. Marami po silang mga idols that were worshipped, and marami pong mga sexual immorality, mga sins na nangyayari. Okay? But even today, yan po ay isa sa mga bagay na nagiging bondages ng mga tao. Sabihin na natin, merong yung bondage sa pornography, di ba? So parang isa to sa mga bagay na siyang minsan sinasabi nila, oh, hindi, Kristiyano kami, pero masama ba yun na minsan gusto kong tumingin-tingin sa mga bagay-bagay? Hindi ko naman sinasadya, pero nandyan nakita ko sa Facebook o kaya nakita ko nag-appear na lang sa social media pero alam mo, sa totoo lang, that's one of the carnalities, or yan yung isa sa mga things na hindi talaga gusto ng Panginoon, kasi yan ay isa sa mga bagay na siyang nagdi-distract sa atin pagdating sa worship natin sa Kanya. Okay? Siyempre, aside from power, pleasure, meron din prosperity. Iba, ano bang masama kung mayaman ako o yumaman ako? Pero ang sabi nga ng Panginoon is, you shall not have two masters. Okay? And yung isang master kasi is money. Diba? And money is a very strong God. Okay? So, we live in a culture where lagi tayo na-expose sa things that are material. And we have the tendency to grab things as they come. Ay, bago yan gusto ko niyan, uso yan. Or ay, maganda to, kunin ko kaya yan. Or biling ko yan. Yan. So parang nagiging materialistic po tayo. At marami pang ibang mga examples na pwede natin ibigay. Now, these are the gods or the things that distract us from the Lord. But here's the kumbaga summary, no? You and I are made to worship the Lord. And if we don't worship God alone, we will always find something or someone else to give ourselves to. Kasi ang tao, we were made to worship. Ang tanong lang is, sino ang wini-worship mo? Ano ang wini-worship mo? Ano ang importante sa buhay mo? Sino ang una sa lahat pagdating sa buhay mo? So, ito po ang masasabi natin. Whatever we give ourselves to that is not God, ultimately, those things will disappoint us. Alam mo yung mga material things na kala mo importante, you will realize na hindi rin pala maganda yan o hindi rin yan ang makakasagot sa longing mo. Even, power or position or pleasure, parang mga panandalian lang yan, mga yan. Okay? Because those things are not lasting. Hindi po yan ang makakasagot sa pangangailangan natin. They will just disappoint us. They will be a burden to us. Okay? So, wag po natin isipin na yung mga bagay na yan ang solusyon sa mga problema sa ating buhay. Kasi yan po ang siguro makakapaghila pa sa atin para tayo ay mas mapalayo sa Panginoon. Now, sabi nga nila, okay, na it is not a harmless thing to give your life to a false god, because according to 1 Corinthians 10:20, behind every idol is an evil spirit. Ay, di ibig sabihin masama. Masama talaga. Hindi harmless. Kasi every time you give your life or give your time or yourself to a false god, meron niyang evil spirit sa likod niyan. Meron yan naghihila para design po yan kasi ng kaaway
Everything that is false is designed to make you addicted to it, to crush you, to devastate you. Yan po ang purpose ng kaaway. So pag tayo po ay merong mga false gods na ngayon, may mga gods or things that we put at the same level as the Lord or even under it, kahit second or third, yan po ay mga bagay na siyang ginagamit ng kaaway para sirain po tayo at sirain po ang relationship natin sa Panginoon. So, ito naman po ang promise ng Panginoon. Kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, kung ibibigay po natin ang sarili natin sa Kanya, kung hayaan natin siya maging una sa lahat, siya mismo ang sisira dun sa mga idols na pumapangalawa sa ating buhay. Siya mismo ang gagawa ng paraan para yung mga bagay na yon ay mawala sa atin. Okay? God will smash those idols if you will only let Him. Okay? A promise from the Lord is this: when you try to prop something up in our lives, because He loves us, tatanggalin niya yon, mga bagay na yon. Kaya minsan sinasabi natin, ay, bakit maganda naman yung trabaho ko maganda naman yung career ko but parang ayaw ni Lord, but parang natanggal sa akin. Maybe because He loves you and He wants something else for you because He knows na yung bagay na yon na siyang inuuna mo or pinapangalawa mo, sabihin na natin, di una sa Panginoon, pangalawa, yun na isang bagay na siyang makakasira sa'yo in the future o magdi-distract sa'yo pagdating sa worship mo sa Kanya. Okay? So, yan po ay pangako ng Panginoon. So, kahit yung mga tao na siyang pumapangalawa sa buhay natin, huwag po tayong magtataka kung tatanggalin po ni Lord ang mga taong yon. Kasi nga, kung yung taong yon ay siyang makakahila sa'yo pababa o magpapalayo sa'yo pagdating sa Lord, ayaw ni Lord yon. So, yung mga taong yan, minsan talagang yan ang kukunin ng Panginoon from us. Okay, so ito na po. I-test po natin ang mga bagay sa ating buhay. First of all, the love test. Ito po ang tanong, what or who do you love? Kasi God demands your absolute affection. So, what we have to ask, ano ba o sino ba ang mahal mo talaga sa buhay mo? To love anything more than God is to make it a God. Yun po ang yun po ay isang saying from a Puritan named Thomas Watson. To love anything more than God is to make it a God. Tapos the second test is the trust test. What or whom do you trust? Kasi si God, He demands our exclusive allegiance. So sabi po ni Martin Luther, he wrote these words, whatever your heart clings to and relies upon, that is your God. Kung saan nakasalalay ang iyong tiwala, kung saan ang puso mo dun siya nagtitiwala, yan ang Diyos mo. So kung ang tiwala mo ay nasa stock market, yan ang Diyos mo. Kung ang tiwala mo ay sa savings mo, yan ang Diyos mo. Kung ang tiwala mo ay sa asawa mo, na siya ang magpapasaya sa'yo forever and ever, well, siya ang Diyos mo. I mean, to say it bluntly. So, tinatanong, kanino ka ba talaga nagtitiwala? Sa Diyos ba o sa ibang bagay? While there are many idols that call out for our love, for our trust, it is the Lord that deserves our love and our trust. Okay? Yun po doon po tayo talagang dapat pumunta. Dapat yun ang maging una siya sa lahat. So, the thing is, it's always about choice. You have free choice. So, if you choose the Lord, choosing for the Lord always means making a choice that excludes every other possibility. So, kung pinili mo ang Panginoon, okay, lahat po ng ibang possibility ay kailangan
hindi kasali. Okay? Um, pero hindi po madali. Ang mga idols po ng ating buhay, kung meron pa sa ating buhay, ay nandyan yan kasi siguro may mga parts pa ng ating buhay na hindi pa natin nasusurrender sa Panginoon. Okay? So, kung meron po tayo pang pumapangalawa sa Panginoon, kung meron pa tayong mga bagay o tao na siyang kasing level ng Panginoon, kailangan po natin tanungin, talaga bang nakasurrender na ang buong puso natin, ang buong buhay natin sa Panginoon? Because if we are still relying on these things, okay, meron po tayong problema. Sabi po sa 1 John 5:21, Dear children, keep yourselves from idols. Ang idols po ay hindi lamang po yan yung mga, kasi pag sinabing idols, yung iba iniisip, ito ba yung mga wine-worship na ano? Hindi lang po eh. Hindi lang po yun yung mga images of stone or whatnot. Idols are things that take the place of God or things that are over or above the Lord in our life. Okay. Sabi po sa Joshua 24 verse 14 to 15, fear the Lord, serve him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshiped beyond the river and in Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether it is the God of your forefathers or the God of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, sabi po ni Joshua, we will serve the Lord. Sabi nga po, God is either Lord of all or He is not Lord at all. Yun lang po yan eh. Either God is Lord of all or He is not Lord of all. So, i-compare po natin yung meron pong illustration ako nabasa eh. Pag tayo po tumatakbo sa isang race, di ba? Nauuna ka. So, parang ikaw yung nananalo, di ba? Pag una ka, lumilingon ka ba sa likod para makita kung sinong kasunod mo or kung sino na yung malapit sa'yo? Hindi, di ba? Nakafocus ka lang sa harap, dun sa finish line. Kasi pag lumingon ka sa kaliwa o sa kanan or tumingin ka sa likod, eh, una, very distracting, di ba? Wala naman akong nakikitang runner na lumilingon sa likod para tingnan kung sino yung kasunod niya. Lahat ng runner na gusto manalo, nakatingin lang sa harap. Para din po tayo yun when it comes to our worship of God and putting Him first. Hindi po dapat tayo lumingin sa kaliwa o sa kanan or kung sinong kasunod or ano. Let's just focus our eyes on the finish line. Let's put Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Doon po ang eyes natin. Let's fix our eyes on Him. Dapat siya lang po talaga ang worship natin. Dapat siya lang po ang una sa lahat. Amen. Hanggang doon lang po yung ating sharing. Amen. Yeah. So itong ating pinag-uusapan ngayon yung God is a jealous God yan eh. Oo. Ayaw niya ng may kaagaw siya whether mga bagay or time ayaw, or tao ayaw niya yan. Yung akala ng iba kasi yung kasosyo ng Panginoon yung mga idols hindi yan anything that interrupts our relationship with God. Katulad ng halimbawa trabaho, minsan ganyan eh na mas binibigyan ng importansya yung trabaho pag magtatrabaho laging on time siya, di ba? Pero pag mag-church, late. Yeah. Iyan ang di maganda. Or also another example is yung inuuna mo yung ibang bagay kaysa kay Lord, yung time mo. Such as yung halimbawa, may party. Unahin mo muna yung mga barkada mo. May inuman o may lakad yung mga barkadang ganun. So, sometimes you have to give yung time with the family. Pero kung nagiging madalas na, yun, iba na yun. Also, another one is yung mga possessions natin, gaya ng mga
bags, yung mga kotse, yung mga Parang damit, kayo tinatakto. Okay. Sige. Bugs. yung Bugs mga, agad eh. yung mga ganun, ano. Yung mga, nawawala yung attention o yung oras natin sa Panginoon. You know, when I went to Japan, yung nabanggit mo kasi kanina na yung mga kababaihan na gusto magka-baby, you know. So, nagsasayaw-sayaw sila ng, anong tawag dito? Yung Bando, di ba? pandango ba yun? Ubando. Ubando. Yan, sa Antipolo ba yan? Pandango. Oo, pandango. Anyway, nung nasa Japan ako, meron silang festival na ginagawa doon. Yung ari ng lalaki na parang ginagawa nilang idol yon. Yun ang pinag-ano nila sa sa labas. Yun ang kine-carry nila para ipaparada yan sa buong city, no. Sabi ko, wow, yun pala yung kanina para mabuntis yung babae. And then nung nagpunta naman ako ng China, 3 miles away, nakikita ko sila ang layo-layo. Kasi nasa tuktok ako ng building eh. Sabi ko, ano yung nangyayari doon? Ang liwa-liwanag. Sabi nila, yan yung festival ng yung God of Money. Uy, may God pala ang money. Ano yung tsura ng God of Money? Kamukha ni George Washington ba? Sabi ko. Pero one thing I noticed na napailing ako, it's, remember we have the saying, you cannot serve two gods at the same time, either God or si Mammon. Yung hindi pwedeng ganun. So, nung makita ko yung bagay na yun, I remember the time when Moses nung nagpunta siya nung umakyat siya sa bundok, nang pagbalik niya yung mga tao, gumawa na ng kanya-kanyang mga Diyos yung mga yon. Oo, kasi nga, tagal ni Moses daw eh. Ayan, sabi ko, this will happen to this country, yung China, sabi ko, na meron silang Diyos na iba na sinasamba. Although hindi na nga sila nagsumasamba sa tunay na Diyos, may Diyos pa palang silang tinatawag na Diyos, kundi yung Diyos ng pera. Which is very, very, very sad. So, I just pray, sabi ko, Lord, hindi nila alam siguro. And somebody must tell them na mali yung ginagawa nila. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, kasi some people might find na parang naman, ibig sabihin ba, lagi na lang ako dapat nasa church? Kasi dapat si God lang, di ba? Hindi po yun ang ibig nating sabihin na. Ayoko pong misinterpret nyo na ibig na sabihin ko, ibig sabihin, hindi na ako dapat nanonood ng TV, puro Bible study na lang at ganyan. Hindi po yun ang ating tinutumpok. Ang inaano po natin is, where is your heart? Kasi syempre, mayroon pa rin tayong mga responsibilities. Di ba, ibig sabihin, huwag na kayo magtrabaho kasi ang trabaho, Diyos din. Hindi, kailangan po tayong magtrabaho. Kailangan po tayong mag-earn ng money kasi paano tayo? Saan tayo titira? Sa kalye. May mga responsibilities, pero ang laging kailangan natin isipin is, ano ba ang habol ng puso mo? Nasaan ba ang puso mo? Kasi kung na kay Lord ang puso mo, all these things will not take priority in your life. Kaya hindi yan mangingibabaw sa pagmamahal mo sa Panginoon. Okay? Kasi yan lang naman ang bantayan mo. Asan ba ang puso mo? Yan. Kasi dyan ka kumbaga, dyan ka kukunin ng kaaway eh. Diba? Kung nasaan ang puso mo. Yeah, may kilala akong ganyan na dati wala siyang trabaho. Then, nung nagpe-pray siya. Laging pupunta rito and asking for prayer request na magkaroon siya ng work. Nung nagkaroon siya ng work, sinipagan niya. Talagang na-bless siya. Nagkaroon siya, yung trabaho niya, naging successful siya. Kaya kaso, yung hininga niya ng favor, hindi niya na binalikan. Meron namang Sabado, Linggo para magpasalamat o mag-church, hindi niya na nagagawa. So yun ang sinasabi natin na may utang na loob ka doon sa tao. Pagkatapos hindi mo man lang mapasalamatan o di ba? Yun nakakalungkot. Meron nga tayong 7 days, isang araw na nga lang inihingi ng Panginoon na mag-church tayo.
ano sasabihin sa akin? Pagod na po ako, dami kong trabaho eh. Sa bahay pa lang magpaglilis na pag-aalaga ng bata. Pagdating ng linggo, magpapahinga na ako. Hindi pa, sabi ko, di ba dapat yung isang araw, isang oras mo lang ilalaan sa Panginoon yun? Bakit di mo magawa? Ibinigay yung gusto mo di ba? I mean, yun ang ayaw ng Panginoon kasi. We have, humingi tayo ng favor, syempre yung favor, yung pagpapasalamat, ibabalik din naman natin. He died in a cross, buhay ang binigay niya. So dapat magpasalamat, magpuri tayo sa Kanya. That's why sabi mo kanina, we are born to worship God. Yun ang obligasyon natin mga tao Yeah. Yung konting ano lang yan hindi naman, kumbaga, hindi naman niya sinasabi na 100% Yes. ang gawin mo. Ang tanong lang is, yun nga, nasan ba ang puso mo? Yun. Yan. Nasaan ba ang puso mo? Mo ba ang una? At kumbaga, siya talaga dapat ang priority sa ating buhay. Okay. Yun Bueno. lang. Ayan. Mukhang walang mga questions pero lahat maraming mga side comments. Andiyan we have Jeremiah na nandiyan din. Marami din nag-comments. Yesterday, nagpunta sila Karim kay binisita nila si Nanay Irene Manalo and also kay Nanay Luz Conferido which is mother ni Alvin. Alvin. Oh, yeah. So, dinalaw nila. And we have a church na binisita din nila, inaibol nila si Pastora Angel Marte. No? So, isa sa mga church na nagko-collab dito sa atin. So, yun one of the activities ng ating church, ay ng ating ng ministry natin, na dalawin natin yung mga kasamahan natin na nangangailangan ng prayer at saka siyempre ang pagbisita ng oras para sa kanila. Successful din. And also yung anong tawag dito, yung nagbigay sila ng mga sleepers o sinelas doon sa mga bata. Yan, and nagpakain din sila. So, we're planning again next week, hopefully God's will, na ibang church naman yung ating pupuntahan, medical mission naman ang gagawin naman natin, and we're trying to look for some doctors, dentist, tsaka medical, yung mga medicines na kakailanganin during the hanap tayo ng mag-sponsor para makapagtulong tayo sa mga kasamahan natin sa Pilipinas. Sa atin, ang mga gamot hindi lamang mahal, parang mahal na talaga. Yeah. Lamang mahal talaga. Kaya nga yung iba minsan hahayaan na lang nila kung may sakit, 'di ba? Kasi affordable ang magpa-doktor. Yeah. Makita ka man ng doktor, di mo na ma-afford yung gastos. Gastos ng gamot. Ayan, mahal. At talaga sa Pilipinas, dito kasi pag 'di ba, pag nag-fill ka ng prescription, maiba tayo. Pag nag-fill ka ng prescription, pag sinabing 30, 'di ba? Minsan 3 months pa binibigay sa iyo, 'di ba? Na gamot. Yeah. Na babalik. 'Di ba? Hindi na mahirap. Doon nakikita ko nung nandun ako, may tao, may bili 1 piraso. Oo. Yeah. Yung isang banig na ganun. Hindi 1 banig, 1 piraso talaga eh. Para may mainom lang sa araw na yun, Oo, parang pinaghati-hati nila yung budget para isa nito, isa niyan, yan, 2, 3. Yeah. Nakakaawa, kumbaga nakakadurog ng puso kasi imagine mo na kailangan isa lang mabili niya para yun lang mainom sa araw na yun, tapos bukas parang bahala na si Lord kung may provision for tomorrow. Pero unahin nila yung pagkain, bigas, bago yung gamot. Yun talaga Yun ang di nila maiwasan sa atin na yung kakainin. Hindi baling may kakainin, wag lang magutom kahit na wala na yung pambili ng damit o pambili ng gamot, So ganun, hindi sila makakasurvive. Not like us dito kasi sa atin na
lahat meron tayo eh. No? Kahit na whether you can afford or you can afford ay pwede sa atin dito yan. Yeah. 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 Kaya, Pastora, may tanong po. Mm. oh, Si Mamita Attorney, meron oh, po. Mm. Ang tanong niya, questions. yes. Are Christians authorized to miss church services due to work? Yun po yung tanong ni Mamita Attorney. Yan yung pinag-uusapan natin kanina eh. Usapan po. natin. Authorized. Hindi naman po authorized kasi alam mo ang pagsisimba, hindi naman po yan, well, let's just say, hindi po yan obligasyon in the first place na parang, kailangan, kung mahal mong Panginoon, dapat every Sunday present ka. Ganyan. May mga times talaga na dahil ganun ang trabaho natin eh. Hindi tayo makakapag-worship. Pero hindi po ibig sabihin yon na hindi mo mahal ang Panginoon dahil nagtrabaho ka. Kasi there are many ways for you to worship the Lord. Di ka man makapunta sa church mo that Sunday, pwede ka naman magpunta ng ibang araw. Yes. Pwede kang sabi mo, ay, sister, di ako makapag-church eh. Baka pwede naman i-zoom mo o i-live mo sa FB para kahit papano nandun pa rin ako, di ba? Or panoorin mo later kung naka-stream, di ba? Or Tsaka marami namang ibang ways para mag-worship sa Panginoon. Sa dami po ng service na naka-broad Yes. online. Hindi mo pwede sabihin, ay, may work ako, hindi ako makapagsimba. On mo lang yung iyong Bible app. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Amen. Makinig ka ng sermon na naka-post sa YouTube. Nagsimba ka na rin. Diba? Amen. So, yung para sabihin mo na authorized, hindi naman po ganon dahil hindi naman po chinecheck ang attendance natin per se. Yes. Oo. And if we get, pero kung gagawin po natin excuse ang ating trabaho para hindi po tayo mag-church, ibang usapan na po yun. Diba? Baga, sasabihin natin, ay, di ako makakapag-church kasi kailangan ko mag-work eh. Pero actually, sa totoo lang, kung excuse mo yon para hindi ka makapag-church, well, that's between you and the Lord na rin. Amen. Yes po. Yeah. Correct po, Pastora. Meron pa pong follow-up question si Attorney Mamita. Alam niyo naman to, pag nagtanong to para tayong nasa husgado. Sige Number 1 question. Sabi niya, what is the root cause of idolatry? Yun po yung unang tanong pa ulit. Bali, pangalawa na pala. Cause of idolatry. What is the cause of idolatry? What is the root cause? Anong ugat? Anong Yeah. ugat? What is the root cause of idolatry? Bakit tayo nagkakaroon tayo ng idolatry? Well, I want to say, off the top of my head, attorney, it is our sinful nature. Because from the very beginning, nung nagkasala po si Adan at si Eva, at inuna na nila ang sarili nila bago ang Panginoon, in their search for yung kanilang selfish fallen nature natin. Yan ang root cause ng idolatry. Because idolatry is really putting ourselves, our desires, you might say, our own concept of what is important above God. Yan lang naman ang idolatry. And what causes that? It is sin. And we are sinful by nature. Yun nga ang ano dyan. But, that is why we need Jesus as our Lord and Savior. Who will free us from the slavery of sin. Dahil kung tayo po ay talagang redeemed ng Panginoon, saved by Him, changed, then ang sinful nature na yan is no longer what rules us. Diba? Sabi nga ni Paul, diba, the things that I do not want to do, I do. Pero yun yung old nature natin. Sabi at the end of the chapter, but thanks be to God who has saved us. So Pastora, yung pong
literal na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi lang iyon yung idolatry na tinatawag, di po ba? Kundi yung mga may inuuna pa tayong una kaysa sa Diyos, di po ba? Yun po yun, di ba? Mm. Tama po. Kung Yes, tama po ang yun, pagkakaroon. oo. Kasi kailangan talagang ang Panginoon ay una sa buhay natin, una sa lahat ng bagay. Pero pag may inuna tayong iba o kahit meron tayong mga ibang sinasabay sa Kanya, ayaw niya. Mhm. That is Yun. already idolatry. Idolatry. Yeah. Alright, meron pang number 3 question po, Pastora Maridet. Sige, Sabi pa rin po bawian ni natin yan. attorney. Tagal ako nawala eh. Sige, go. Sabi pa po ni attorney, Mm. how can we break free from idolatry? Ayan. Paano tayo How can we makakatakas? break free from idolatry? Yes. Paano Opo. natin matatakasan? Magandang tanong yan. Oh, di ba? Ganda ng tanong ni attorney. Mm-mm. Mahirap sagutin. Sandali lang. Hindi, kasi How we can break free? Paano? Yeah. Paano tayo makakatanggal, Siguro, makakawala? ako, opinion ko sa akin Mm. kung may utang na loob ka sa isang tao, yung gratitude mo, hindi mo pwedeng hindian eh. You know? So, I owe my life to you. Sinagip mo ang buhay ko. So, therefore, kailangan ko ibalik yon no matter what. So, parang ganun na lang siguro ang ano ng isip mo na para maiwasan mo yung idolatry. Ano? Kay Lord ka lang talaga. It happens sometimes na minsan sasabay yung church tapos sasabay yung meron kang importanteng gagawin. Pero gaya nga nasabi natin kanina, you can still have the time na makapag-worship. Hindi ka nakapag-worship ng Sunday, you can do any other day. Ganun naman eh. Worshiping God is anytime, any day. Diba? Meron namang iRadio replay, meron namang mga church na nagbibigay ng broadcast ng any day na ano din. So, pwede natin puntahan niya o magbasa ka ng Biblia. It's another worshiping. So, there's no excuse. Wala pa rin tayong kawala. Kung talagang gugustuhin lang natin, magagawa natin. Kaya if you're asking about paano ba natin maiiwasan? Siguro may iwasan pero konti. Yung pwede mong labanan pala. Pwede mong labanan. Pastora. Yun. So, Kasi ang tanong is how to break how free. can we, break free from idolatry? You have to recognize, idolatry in itself is a sin. Bondage po yan eh. It's not just a one-time thing. Ano yan eh? State yan ng heart mo. It's a choice. So first of all, how do we break free from bondage? How do we break free from sin? It is by the blood of Jesus Christ in our life. It is kung siya talaga ang Lord and Savior ng ating buhay. Kung pinigay po natin ang buong buhay natin sa Kanya at siya po ang talagang Panginoon ng ating buhay, we will be free. Free. It all boils down sa ating relationship sa Panginoon. Kasi kung talagang tunay ang ating pananampalataya sa Kanya, kung talagang masasabi natin binago niya ang ating buhay, kung siya talaga ang Lord natin, then we will be free from. Yeah. Amen. Yun lang po yun talaga. Kasi kahit ano pong sabihin natin, how do I stop having idols? How do I how will I stop being distracted? Paano ba tayo magiging free from all this na mga kasalanan, pornography, pleasure, power, lahat po yan, it all boils down on who is the Lord of your life and your heart. Kung solid po tayo sa Kanya, lahat po ng mga ibang bagay na mawawala yan. We will be able. Amen. Pag tinanggap talaga natin siya ng totohanan, Pastora? Hindi lang yung kasi yung iba tanggap prayer lang eh. Pero ganun lang. hindi talaga binibigay ang buong puso at buhay sa Panginoon. Hindi po pwede po yung halfway. Kailangan po talagang lahat sa Kanya. Amen. Yan. Dahil nasagot nyo yung mga tanong po ni Attorney Mamita, ang pwede kong sabihin kay Mamita,
Walk away, please go. Joke lang po. Attorney, Joke lang. kahit ilang questions. Iyon. Sabi nga 21 questions, di ba? Pwede yan, pwede yan. Basta may oras Oo. si Kuya Ram. At saka kahit ano, follow-up question, pwede pa naman yan Oh, sa yeah. iba. Oo. Yan. Yes, Parang di oo. tayo magkikita ulit Oh, tayo. no. May next week pa. Next time. Meron pa pong isa dito. Oh, sige. Babasahin ko lang po. Kay Kuya Tristan Alejandro. Mm. Ito, servant na ng Lord to eh. Sabi Magpapastor niya na po yan. dito, magpapastor na po ito. Sabi niya po rito, some Christians saying God gives an unconditional love and a gift of life, but based on their understanding, because it is unconditional and a gift, they don't need to pay it back. Yes. And that is, ano nakalagay? And that is, nawala na yata ako. Ito po. And that is the misconception of some Christian who don't have deep relationship to the Lord. A gift will be wasted if we do not keep it. Means, if they disregard the gift of love of God through Jesus Christ by keeping His words on our life, then surely they will perish. Yun po yung mula kay Kuya Tristan Alejandro. Yan ang kanyang Pananaw. Oo, yung. Utang na Comment. loob. Yeah. Tayo po ay may utang na loob sa Yeah. Panginoon sa lahat ng ginawa niya at binigay niya sa atin. yes. Bakit hindi po tayo susunod sa Kanya? Yes. Yan po yun eh. Okay, kung tayo nga mga anak may utang Na-priso na siya. loob tayo sa mga magulang natin. Mm. Okay. Yun. Amen. Praise the Lord. Amen. Wala na question? Wala na po, Kuya naman. Nabasa na po natin lahat. Uh-uh. At isa lang po yung sinabi ulit ni attorney. Thank you po, Pastor Sammy Santos, for reading our questions. Yan. Yun. Thank you, Pastora Maridet, for your Yes. beautiful Hindi po reply ako to marunong our magbasa ng questions. comment. Thank you for Oo. the Hindi ko po inspiring namamasa message. ng Sabi aming niya. Amen. praise the Lord. Oo. Yan. Salamat sa buhay niyo po, Pastora, sa mga katugunan, kasagutan sa mga tanong po ng mga nanonood. May prayer request ba tayo dyan? Dito po ay wala po akong nakikita. Puro pasasalamat po sa Diyos. Pangalawa po, siyempre kay Pastora at sa inyo, Kuya Ramon. Yan. At siyempre, kasama na rin si Kaambo on the house. Si Mami Irene Manalo, yan, pagpipray pa rin natin. Ayun. Continuous pa rin natin yung prayer para sa kanya. And also sa recovery nilang dalawa ni Nanay Nanay Luz Luz Conferido. Yan. At si Brother Ramesh. Oh yeah, Brother Yan. Ramesh. Opo. Ano man balita kay Ramesh? Di ko Sabi nga- po ni, ayan, sige po, ayan. sige po, wala nga po kung ano. Na babanggit lang po sa akin ni Brother Jeremiah na medyo parang nagiging critical, ganun po. At nag-birthday po yata kahapon. Yun po sabi ni Brother Jeremiah sa akin. Oo. Kailangan natin siya pag-pray. Yeah. Okay. Kasi talagang, actually, matagal na natin siya pinagpa-pray. And talagang, he's holding on. No? Lumalaban talaga. No? Imagine mo, last time sabi, hindi magtatagal. I think 1 week, 2 weeks lang daw. Sabi, tatanggalin na yung machine. Then after that, hindi na alam kung ano susunod mangyari. But until now, yun pa rin siya. Nagsusurvive pa rin siya. Oo. Yeah, that's the power of Natin na prayer. plano ng Panginoon. Amen. Yeah. Okay. So, would you like me to pray? I'd love to pray for everyone. Siguro, Ako- Kambo naman. Ikaw naman mag-pray. Ay, sige po, sige po. Okay na po. O pag-pray mo Alright. yung dalawang nanay tsaka si Brother Ramesh. Sige po, sige po. Tagalog po yung prayer ko, Oh, Pastora sige. Maridet. Please. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay una po, palakpakan muna po natin si Lord, no? At sa buhay po ng ating Pastora Maridet, salamat sa Lord at nakabalik po si Pastora Maridet sa iRadio LA. Sige po, tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagkalinga
sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa pagsama po sa amin ng banal mong Espiritu Santo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa narinig po naming mensahe mula po sa inyong lingkod na si Pastora Maridet. Salamat dakilang Diyos dahil habang kami po ay nakikinig, alam po namin, Panginoon, kumikilos po yung banal na Espiritu Santo sa amin pong kalagitnaan. Kaya nagpapasalamat po kami sa bawat araw na naririnig po naming mga salita mo na tinuturo po ng mga speakers, mga pastors and leaders sa iRadio, and even, Lord, sa mga churches po namin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami at patuloy po naming hinihiling sa iyo na yung mga naririnig po naming mga katuruan na ito mula sa aklat po, mula sa Biblia, hindi lang po namin dapat dinggin, kundi Panginoon, ito po'y maisa pamuhay po namin. Katulad nga po yung idolatry na ito, Panginoon, alam po namin, Lord, nakalaya na po kami dito. Panginoon, patuloy na kami po'y hawakan mo, Panginoon, at huwag kaming malihis pa ng mga iba't ibang landas, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, at ngayon din po ipinapanalangin po namin sa iyo ang aming mga kapatid, ang kagalingan po para kay Mami Irene Gabriel Manalo. Hindi po kami magsasawa, hindi po kami titigil na ihingi siya ng habag sa iyo, Panginoon. Ang full, complete healing po para kay Mami Irene Gabriel Manalo, maging kay Nanay Luz Conferido. And Lord, dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang kumpletong kagalingan or miracle healing, Panginoon, kung ano po yung kalooban mo pa, Lord, para sa kapatiran din po namin na si Brother Ramesh. Nakikita niyo po ang sitwasyon niya, Panginoon. Nakikita niyo po yung mga kalagayan namin. Wala po kaming maililihim sa iyo. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang kami aasa. Dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. At inaangkin po namin, Lord, yung sinabi mo na kailanman, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Tinataas din po namin sa iyo si Kuya Ramon, si Ate Karim, Lord, na pabiyahin na po. Mga ilang araw na lang po, Lord. We pray, Lord, yung traveling mercy ni Ma'am si Karim, Panginoong Sus. Lagi mo siyang iingatan, lagi mo siyang gagabayan, Panginoon. At dalangin pa rin po namin, Lord, yung maganda po nilang health ni Kuya Ramon. Pasko Family, Lord. Patnubayan niyo po sila. Patuloy mo pong gamitin ang programa pong ito ng iRadio LA, Lord Jesus. At kami pong lahat, Lord, hinihiling po namin, Panginoon, yung blessing upon blessing sa amin pong lahat. Favor upon favor in the name of Jesus. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, at minsan pa, ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Thank you, Pastor Maridet. Thank you. Thank See you you po, on Pastora Sunday. Maridet. Ayan. God bless you. Sige po. Salamat po. Alright. Salamat po, Pastora. Sige po. God bless po. Bye-bye. Okay po. Yung, Ayan. salita. Paalam na rin tayo. Okay. Opo, makapagpahinga na rin kayo. Kuya Pagod Ramon. na rin ako. See you Opo, guys sista po ako, tomorrow. dumating Next na. week. Pasensya na po. Pagod talaga si Pops. Oh, you know. sige po, Kuya And, Ramon, pahinga ka na po. Anyway, Hmm? happy weekend sa inyo lahat. In behalf of Yun. Mamshi, ako po si Ramon Pascua with the help of Kaambo on the house. In Break the it down. Yeah. Yes. Amen. God bless po, Kuya Thank you po. Ramon. God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Ingat. Happy Bye-bye, weekend. Momwa. Chup chup. Happy weekend God sa bless. inyong lahat. Bye-bye. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa.
ikapit sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.